Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Sa wakas, kahit papaano po, meron na pong sinabing maganda po si Madam Claire, si Aling Claire, na nagawa po ng Administrasyon Marcos. Kasi kung mapapansin niyo, laging naka-attack mode kasi itong si Aling Claire at laging binabanatan yung mga Duterte, laging binabara yung mga press pag nagtatanong tungkol sa mga achievement o sa mga nangyayari sa lipunan natin, ano ba yung reaksyon ng presidente nating si Bongbong Marcos. Ngayon, kung hindi man na magustuhan ni Aling Claire yung tanong, binabardagol niya yung mga sagot ah, sa mga reporter. Pero ngayon, kahit papaano, meron na pong nasabing maganda na na-achieve ang Marcos administration ni Bongbong Marcos na ito inire-report na ni Aling Claire. At medyo nakakatawa lang isipin na kiniklaim nila na malaking panalo or napakagandang balita ito dahil inacknowledge na ng nakararami daw yung West Philippine Sea nung kumbaga lumabas na sa Google Map na meron ng West Philippine Sea. Pero tama ba na maging kumbaga tama kaya na gawing achievement yon ni Marcos, ng Bongbong Marcos administration na pagkakalagay ng Google Map sa West Philippine Sea. So ito, panoorin po natin 'tong pagmamalaki ni Aling Claire na naitala na po sa Google Map yung West Philippine Sea. Siyempre, bago natin simulan yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung paano pagtawanan ni Attorney Topacio mamaya itong mga sinasabi ni Aling Claire tungkol sa pagkakalagay po ng West Philippine Sea doon sa Google Maps. So ito, panoorin po natin. Magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Pwede nang mahanap sa Google Maps ang West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, ang inisyatibong ito ay refleksyon ng pagtanggap ng mas nakakarami na ang WPS ay bahagi ng soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Tingnan nyo to tanggap na raw na nakararami yung pagkakalagay po ng West Philippine Sea sa Google Map. Ang tanong lang dito, sino ba yung nakararaming binabanggit kaya dito ni Aling Claire? Itong nakararami ba to, ito po yung kasama ba rito, yung international community? O yung mga kababayan lang natin? Pero kung ano kasi, kung iisipin nyo, kung tanggap na nakararaming kababayan natin, wala tayong pagtatalunan dyan. Kasi talaga namang atin ang West Philippine Sea. Kaya nga mayroong Philippine, di ba? Ibig sabihin sa atin yun. Kasi nasanay tayo dati na ang nakasulat dyan ay South China Sea. So, dahil nga nagkaroon tayo ng batas, executive order na ito ay West Philippine Sea. So, naitala na po sa atin, sa ating bansa, na yung tawag doon ay West Philippine Sea. Kumbaga, binabago na natin yung katawagan doon. Dati kasi South China Sea nga, di ba? So, ngayon, mas ginagamit na ngayon yung West Philippine Sea. Pero yun nga, hindi klaro kasi rito kung sino yung tinutukoy ni Aling Claire na nakararami. Kasi kung nakararami, kasama international community, medyo may problema po tayo. Kasi hindi naman ina-acknowledge pa yan ng ibang bansa. Kasi kung titingnan nyo sa mga lumang mapa, ang nakalagay pa rin dyan, South China Sea. So, kung globally, international community, I think hindi pa siya talagang nire-recognize as West Philippine Sea. Kung ano yung talaan talaga, hindi pa siya nare-recognize. Pero sa Google Map, although nailagay na yan, kiniklaim na po nila na napakagandang balita na yan na ina-acknowledge na raw ng Google yung West Philippine Sea. Naaayon din ito sa 1982 United Nations Convention of the Law or on the Law of the Sea at ng 2016 South China Sea Arbitral Award na nagpinagtibay ng Republic Act 12064
o ang Philippine Maritime Zones Act. Dagdag pa ng NMC ang paggamit ng West Philippine Sea sa isang global platform na kagaya ng Google Maps ay makakatulong na mas lumawak ang kaalaman sa buong mundo sa maritime entitlement ng ating bansa. Muli ring iginiit ng NMC ang kanilang commitment na protektahan ang maritime rights ng Pilipinas batay sa international at domestic law. Hinihikayat din nila ang patuloy na pagkakaisa sa pagsulong ng interes ng Pilipinas, particular sa West Philippine Sea. Anyway, Yan yung problema lang natin diyan, yung masyadong hindi mo masabi kung credit grabbing pero alam niyo yun, yung masyadong wala lang maibalitang maganda. Wala lang silang maibalitang naging achievement ng Marcos administration. Pati yung gantong klaseng pagkakatala lang ng Google Map, tinitake nila as ano yun, as a big achievement na ni ng Marcos administration. Wala bang mga malaking infrastructure project, mga housing project, di ba? Wala silang maipagmalaki. Ngayon, dahil lang nailagay ng Google Map yung West Philippine Sea, ito umentra kaagad sila na malaking achievement na. Kaya dito napagtawanan to ni Attorney Topacio dahil sa mga mali-maling mga pagkiklaim o maling pagpapaliwanag, maling parang nambubudol na naman itong Marcos administration. So ito panoorin natin si Attorney Topacio kung paano niya pagtawanan yung pambubudol nito ni Aling Claire at ni Bongbong Marcos sa pagkakalagay po ng West Philippine Sea doon sa Google Maps. So ito panoorin po natin. anyway, natatawa lamang ako dahil tuwan-tuwa itong mga ibang tao na yung Google Maps daw ay may nakalagay na roon isang porsyon na West Philippine Sea. OMG. Talaga? At para sa kanila, malaking tagumpay na yon. Alam nyo, talagang ang tawag ko sa area na yon, kahit sa mga writings ko, tingnan nyo kung hindi totoo. Talagang yon ay tinatawag nating West Philippine Sea kasi may batas. Opo. Si Pangulong Aquino. At bilang abogado, tayo sumusunod sa batas. Opo. Executive order lamang naman. Yes. Pero it has the force and effect of law kung hindi ultra vires, kung within the powers of the President, executive order, ay batas din yon. Opo. O source of law din yon. Yan ay Okay. pinag-aaralan sa first year law school na pinangangalanan niya yon West Philippine Sea. Okay. Since siya ang Pangulo ng Pilipinas noon at tayo mga Pilipino, siyempre susunod tayo sa sinasabi Ng Pangulo. ng ating Pangulo. Kung sino man ang Pangulo. Dating Panot, Pangulo, yes. kay Bangag, wala akong sinasabi kung sino yun kay Magulo, kay Hilo, kay Palamura, ayan sinama ko na lahat kay Nananaba ko, lagi may suksok na tawa ko sa bibig. Kahit Opo. sino, kay laging lasing. Kasi ang importante, kung sino yung O ayan malinaw na malinaw. Executive order lang yung pagdalagay ng West Philippine Sea. So walang pinagkaiba yan dun sa bagong lipunan na pautot ni Bongbong Marcos na yung bagong lipunan him, di ba? So nire-require na yung executive department na every time mayroong flag ceremony, kailangan patugtugin, kailangan pakantahin yung bagong lipunan him na yan. So batas na yan dahil yan yung ginawang executive order ni Bongbong Marcos. So kailangan mag-comply ng gobyerno natin especially under ng executive department. So ganun din yung ginawa dito sa West Philippine Sea. Executive order lang yung ginawa ni Pinoy, sabi nga ni Atty. Topacio. So bilang mamamayang Pilipino, kailangan natin tanggapin yun. Kasi kumbaga, hindi man siya national na batas, pero dahil nga yun diniklar ng presidente, so sakop yun ng buong Pilipinas. So kailangan i-acknowledge yung West Philippine Sea. So napakalinaw yun. So itutuloy po natin. kung sino yung Pangulo nung panahon na Oo. yun yung masusunod. Kaya tinatawag ko talaga dyan, West Philippine Sea. Opo. Pero
Pero ang problema naman po, hindi naman po ang Pilipino eh. Hindi naman po ang Pilipinas. Ayun. Ang problema ay ang international community at lalo na ang China na nagkiklaim noon na teritoryo niya yung portion na West Philippine Sea. Aha. Ngayon, kung nilagay ng Google yung West Philippine Sea, kasi di ba tine-question, ano ba yung West Philippine Sea? Opo. Tayo, tinatawag natin yung West Philippine Sea. Hindi naman nire-recognize ang China. Anong silbi noon? Google Maps yun eh. Yung Google Maps naman, hindi naman binding yung kahit kanino eh. Ang problema rito kina Tariela, yan, nagdiriwang sila, West Philippines yung tawag ng Google Maps. Nakikinig kayo kay Dan Fernandez na Google ang sinusunod eh. Pero to, Kaya yun yung kinakapitalize ngayon ni Aling Claire dahil wala sigurong ibang maibalitang magandang achievement yung Marcos administration. Siguro nabulungan si Marcos, si Bongbong Marcos na pwedeng gamitin na sa pag-claim ng achievement. Pero gaya nga ng sinabi ni Atty. Topacio, ang problema dyan yung international community, especially yung China, kung i-acknowledge yung West Philippine Sea na yan. Kasi nga may claim din sila eh. 'Di ba? Isipin niya, meron ng ruling na binigay yung United Nations on the law of the sea. Pero hindi yun ina-acknowledge ng China. United Nations na yun, mga bansa na yung kumbaga ito yung grupo ng mga bansa pero hindi ina-acknowledge ng China. What more, itong Google, isang kumpanya lang to. Hindi naman to bansa, hindi naman to organization. Bakit nila i-acknowledge yan? Kaya napakalaking pambubudol itong ginagawa ng Marcos administration sa pagbabalita ni Aling Claire na dahil tinanggap na or niligay ng Google Map yung West Philippine Sea, ina-acknowledge na nito ng international community. Isipin nyo hindi yan tinatanggap ng China yung UNCLOS na yan. What more itong Google? Di ba ito panoorin pakinggan niyo pa itong maganda example ng kapatner ni Atty. Topacio. pero attorney, ikaw nagpasikat nun Google, 'di ba? Hindi porket nakalagay sa Google, hindi porket nakikita sa Google o nasa Google Maps, yun na ang tawag doon. Iba-ibang tawag di ba? Kung anong tawag natin doon, okay yun para sa atin. Walang problema tayo noon. West Philippine Sea. Gusto mong tawagin West Philippine Sea. Okay. Diba? Yung ayungin, ibang tawag ng ibang mga Benham Rice. May mga ganon. Iba ang tawag, yung islands na yung pinag-aagawa ng Japan at China. Iba ang tawag ng mga Japanese, ibang tawag ng mga Chinese. Ayun. Yun ang problema sa international law. Yung Google Maps, hindi po binding yun. Yun ngang arbitration Hindi kinikilala ng China. Ito pang Google Maps, kayo naman Well, actually, pag ginagamit ko yung Google Map, mas hindi masyadong accurate. Hindi. At saka hindi talaga binding yun. Anyway. Di ba? Totoo naman Minsan nga yung Google Map, ililigaw ka pa niyan. Ako ilang beses na ako niligaw ng Google Map. Tapos ipangangalandakan ni Aling Claire na dahil sa pagkakalagay ng West Philippine Sea doon sa Google Map, napakalaking achievement. Mga loko-loko na lang, mga lutang na lang siguro yung mapapaniwala nila na napakalaking achievement na yan. So, well, hindi natin masisisi itong si Madam Claire dahil wala nga silang maibalitang magandang balita o wala silang magandang achievement na nagawa ni Bongbong Marcos. Kaya kung ano-ano na lang yung pumapasok sa isipan nila para lang masabing meron silang achievement. So, antayin natin kung ano pa bang mga sasabihin ni Madam Claire, ni Aling Claire tungkol sa mga pambubudol na achievement na uli ni Bongbong Marcos. So, yan ang abangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.